Hello Sagittarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin ang situation mo at saka situation ng person mo. Pwede magkabaliktad. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Mamaya yung patungkol sa relationship at saka additional cards. Hindi ko pa masyadong kabisado itong card na ito, kaya babasahin ko yung booklet. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan, ito yung situation mo. Truth, katotohanan. May person na inililigaw ka sa katotohanan. At saka hindi mo deserve yung mga tao na nililihiman ka. Lalo na't kung importante yon sa buhay mo or relasyon. Alamin naman natin yung situation ng person mo. Ay teka lang guys may naririnig kasi akong boses isara ko nga yung bintana. Pasensya na kayo guys Malapit ang kasi araw ng mga patay Sakto pa, spirit guide. Hindi kaya yung boses na narinig ko kanina? Ibig sabihin nito, may mga signs sa paligid mo. Kaya kailangan mo maging alerto sa panaginip o kaya kutob. Alamin muna natin yung situation mo gamit ang tarot cards patungkol dito sa truth. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka pakiramdam ko guys, dito sa spirit guide, maybe dahil nga sa merong lihim, binibigyan ka na ng sign ng guide mo na aminin mo na. Kasi yung katotohanan kapag galing sa iba, parang hindi na katotohanan marami ng dagdag. Ang mga cards para sa situation mo, King of Swords, Three of Swords, Two of Wands. Sa mga cards na ito ipinapakita ng ilang Sagittarius sa situation mo, yung bang focus ka sa mga achievements mo. Pero may mga sitwasyon pa rin na nakakapagpalungkot sa ilang Sagittarius. Maybe betrayal o kaya yung mga hangarin mo sa buhay. Mabagal yung dating ba? Or hindi nagkakaroon ng katuparan. Kaya ikinakalungkot mo ito. At ang advice ng mga cards na ito ay resolbahan mo, lakasan mo yung loob mo sa mga kinakaharap mong sitwasyon. Nadidistract ka kasi sa mga iba't ibang issue dumarating sa buhay mo. Maraming challenges na darating sa buhay mo na kailangan mo maging responsable at kailangan din harapin. Ang ilan sa mga single, sa tatlong cards na ito ipinapakita na meron kang potential person na nagugustuhan. Ang kulang na lang ay yung final decision na kayo na talaga kasi nagkakaintindihan naman kayo Kaya lang may dumating na person, 2 cards ang nagsasabi niyan, kaya nagkakaroon ng pagkalito sa iyo. May mga katangian ka rin kasing nagugustuhan sa bagong nakilala. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, ang person mo, mapag-control. 2 cards na yung nagsasabi na kailangan sa relasyon, malaya kang nakakagalaw. Itong spirit guide naman na card ang alamin natin, pero ituloy ko lang. Lahat naman tayo nakakaramdam ng ganito. Pero ang ilang Sagittarius, nandun yung takot mo na mawala sa'yo yung person mo, kaya sinusunod mo siya.
Pero ang advice ng mga cards ay ayusin nyo ng person mo kung ano yung mga issue na dapat nyong harapin. Na kahit gaano man ito kasakit na pag-usapan. Kailangan kasi malaman mo yung katotohanan para maaayos yung relationship nyo. Sa kung magsasama ba kayo, itutuloy ang relasyon or hindi. 5 of Cups, 10 of Pentacles at 2 of Swords. Ito naman yung situation ng person mo. Ibig sabihin nito guys, may mga pinagsisisihan din yung person mo sa mga naging desisyon niya. Maraming plano yung person mo, lalo na patungkol sa career, financial, at saka sa relasyon. Pero base sa mga cards, ang person mo, hindi niya kailangan pilitin yung sarili niya na may biglaan ng progress sa mga plano niya. Kaya ang nagiging resulta, umuulit yung cycle na hindi nakakabuti para sa person mo. May paghinto at saka takot sa pag-usad. Lalo na't sa mga decisions na gagawin ng person mo, may mga maaapektuhan. Kaya ipinakita yung spirit guide para gabayan yung person mo sa kung ano yung mga nararapat na desisyon at tama na gawin sa buhay. Ang hirap din maging tao, ano? Kaya pala yung iba gusto kapag na-reincarnate, ibon na lang. Sa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na ikaw yung charge sa anumang sitwasyon or challenges na dumarating sa relationship nyo para mas lalo itong mapabuti. At para sa ilan na nasa relationship, kasi card ito ng person mo huwag mong gawing miserable yung buhay ng person na totoong nagmamahal sa iyo. Dahil sa single ka man or nasa relationship, natagpuan mo na or matatagpuan mo yung true love mo. Pero may chances na pakakawalan mo ito. Kaya pag-isipan mo mabuti yung sitwasyon mo at saka yung mga decisions mo. Hindi ka naman bad person, pero yung mga decision mo ang nagpapahamak sa'yo at saka mukhang hindi ito first time. Sa mga single, hindi ka pa nakaka-recover, pero merong darating na person na magko-commit sa'yo. Alamin muna natin itong mystical card na para sa relationship. Compassion. Ang ibig sabihin nito guys ay kailangan alamin mo din yung pananaw ng iba. Kasi marami kang dapat matutunan, hindi lang sa sarili mo kundi sa kapwa. Kasi kung ikaw kailangan mo ng suporta, yung ibang tao din kailangan ng suporta mo. Sa mga single, ituloy ko lang na ang ilan sa inyo may darating na person na magko-commit sa iyo. Kaya lang, ang magiging problema ay yung hindi mo pagkakaroon ng desisyon. At saka, hindi ka lang tumitingin sa isang person. Marami ka ring tinitingnan na iba. At ang advice ng cards, kailangan magkaroon ka ng desisyon. Hindi palaging ganon na paiba-iba. The Hangman, the Fool, 9 of Swords. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na masyadong obvious sa mga cards na tinutulungan ka ng universe na maayos yung buhay mo. Natingnan yung bawat anggulo ng sitwasyon para magkakaroon ka ng bagong simula. Kaya lang kahit ibinibigay na ito ng universe, maybe mahina yung kutob mo, nafo-focus ka pa rin sa mga kalungkutan. At ang advice ng mga cards ay mag-focus sa kung ano yung priority mo sa buhay at mag-move forward. Sa career, ang advice ng mga cards, ito yung tamang timing na magtiwala ka sa kapalaran mo, lakasan ang loob mo, at saka magtiwala sa kutob, lalo na yung connection mo kay God. At saka mag-focus ka sa ngayon
para magtuloy-tuloy yung swerte mo patungkol sa career at saka sa financial. At ang advice ng mga cards para hindi magkaroon ng delay sa career, sa business mo or sa financial, mag-focus ka sa kakayahan mo. I-let go yung mga negative dahil marami kang chances sa bansa natin or sa ibang lugar, ibang bansa. Sa health, 2 cards na yung nagsasabi na may pagdadalamhati. Iwasan mo na ito hanggat maaari. May posibilidad na ito yung panggalingan ng sakit mo. Kaya hanggat maaari, dun tayo sa positive. Sa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na kailangan ng teamwork sa relasyon nyo ng person mo. Kasi ito yung mas magbibigay sa'yo ng swerte at magandang kondisyon sa pag-iisip at saka sa katawan. Sa mga single, ang advice ng mga cards, may mga bagong simula na para sa iyo. Tanggapin yung mga bagay na hindi talaga nakalaan. 2 cards na yung nagsabi niyan. Itong Queen of Swords, ipinapakita na gusto mo maging responsable sa mga decisions na nagawa mo. Ipinapakita rin na maninindigan ka para sa sarili mo at hindi aasa sa iba. At itong Page of Cups naman ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob na kung ano yung mga gusto mong hangarin sa buhay ay ipagpatuloy mo. At saka ipinapakita rin ng card na ito na nagkakaroon ka na ng simpatsya sa kapwa mo. Itong The Hierophant naman, naka2 cards ka na binibigyan ka ng lakas ng loob. Kahit na gusto mong manindigan para sa sarili mo, meron pa ring person na willing na tulungan ka para matupad yung mga pangarap mo. Lalo na kung nag-aaral ka or pinag-aaralan mo yung mga bagay na gusto mo magkaroon ng katuparan. Dahil na rin sa mga cards na ipinapakita, walang imposible. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Affirm, I am blessed and loved. 444. This is a sign your angels got your back. Good news is on the way. 333. Your spiritual guides are around you, sending you love, support, and guidance.